Guys, kwento ko pala sa inyo tungkol sa totoong kwento ng isang babaeng nagmahal sa isang lalaki. Ipinanganak si Mika sa Makati, Manila. Bata pa lang siya ay maganda na at lalo ka ring mapabilib sa kanyang kabaitan dahil masipag itong tumutulong sa kanyang ina sa pagtitinda. Dalawa lang sila ang kumakayod para makahanap ng pera dahil single mom ang nanay ni Mika. Sa madaling salita, walang ama si Mika simula nung siya ay pinanganak. Kahit wala siyang ama, hindi naman ito hadlang sa kanya para hindi sumaya kahit bata pa lang kasi pinaintindi na ng mama ni Mika sa kanya ang nangyari at naintindihan naman ito ni Mika. Lumipas ang ilang taon, dalagang-dalaga na si Mika kaya palagi na itong gumala at medyo nagbago na ang kilos kaysa dating Mika. Ang pagtulong sa kanyang nanay sa pagtitinda ay hindi naman niya ito pinabayaan, araw-araw pa rin niya itong sinamahan at tinulungan. Ang problema kay Mika, kapag gabi gumagala ito kapag sa ang disco party, sumama sa mga lalaki at mga babaeng niyang tropa. Hanggang isang araw nakilala niya ang isang gwapo at machong lalaki na si Ivan, kaya minsan hindi rin maiwasan ni Mika na kiligin. Araw-araw nanligaw si Ivan sa kanya na may dalang mga chocolate at bulaklak, sakay ito sa kanyang big bike motorcycle na 300cc. Pero si Ivan ay hindi niya agad ito sinagot dahil palagi muna niya itong pinagyabang sa mga marites niyang classmate na gwapo at macho si Ivan at swerte na siya kung maging boyfriend niya ito. Pero si Rodolfo naman ay sinubukan ring ligawan si Mika, kaso sinabihan lang ito ni Mika na pangit. Hindi naman ito sinabihan ni Mika ng harapan pero narinig pa rin ito ni Rodolfo galing sa ibang tao. Totoo naman talaga na pangit si Rodolfo pero mabait ito at masipag pagdating naman sa paaralan, with honor naman ito. Ang lahat ng salita ni Mika na masakit ay binaliwala ni Rodolfo at hindi na siya pumilit kay Mika. Pagkatapos mabasted ni Rodolfo, agad sinagot ni Mika si Ivan, kaya noong February 14, 2016 nag-date sina Mika at Ivan. Palaging kinilig si Mika sa machong katawan ni Ivan, ngunit ang hindi alam ni Mika, ang habol pala ni Ivan ay kanyang pagkababae lang at hindi ang kanyang pagmamahal. Noong umabot na ng gabi, agad silang nag-check-in sa isang hotel at doon nabigay ni Mika ang kanyang pagkababae. After 1 month nagsusuka si Mika dahil sa naamoy niyang lechon manok sa palengke, kaya nag-try si Mika na mag-pregnancy test at ayun, nalaman niya na siya ay buntis, kaso ang lalaking nakabuntis sa kanya na si Ivan ay hindi na nagparamdam. Sa mga address na binigay ni Ivan sa kanya ay peke lamang, walang totoo. Ilang araw nalaman din niya na marami pala silang pinabuntisan ni Ivan. Nalaman niya ito dahil sa mga reklamong post sa social media na may mukha ni Ivan. Kadalasan ang mga nag-post ay mas bata pa kay Mika at nabuntis na sila ni Ivan. Ang kwento na ito ay naglalarawan na porket gwapo ang isang lalaki ay hindi naman loloko. Sa panahong ngayon, mas marami pang pangit ang hindi man loloko kaysa gwapo.